Good morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong kalalagayan sa mga oras na ito. Paki-share lang po itong video po natin at para sa mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid, mga kaeskwela, mga kasama sa trabaho, at sa mga kakilala, sa mga kapitbahay. Salamat po sa inyo sa laging pag-antabay sa bawat isa po sa atin, especially sa ating daily online pag-aaral. At nawa ay patuloy na ang mga napapanood natin at napapakinggan ay patuloy na maging kapakinabangan po ng ating buhay espiritual. At naway ito po'y laging dagdag na paalala at of course paglago ng ating pananampalataya. At sa umagang ito, ang pag-uusapan natin na may pamagat na yung tanong po na bakit daw ba ang tao na nandito sa mundo ay ito daw ba ay aksidente na kasi dahil sabi niya meron pong mga pinapanganak na alam mo yun yung mga unwanted pregnancy. Yun. So yung mga hindi naman talaga hindi naman pinagplanuhan na talaga na mabuntis or sabihin po natin na yun halimbawa yung mga let's say halimbawa lang po yung mga na-rape na pagsamantalahan. Yun. Bakit yun? Ano ba yan? Sila po ba ay aksidente na ipanganak na buhay dito sa mundo? Yan po yung tanong mga kapatid. Kaya ang pag-uusapan natin dito mga kapatid, we are not an accident. Yan po ang ating tatalakayin sa umagang ito. Very interesting topic po ito. Marahil meron po kayong mga kakilala po dyan na may mga ganito pong kaisipan. Di ba? Halimbawa, sa mga magulang po na meron silang anak. Di ba? Minsan yung mga anak nila ay galit na galit sila dahil hindi naman niya pinagplanuhan na magkaanak pero nagkaanak siya. Meron nga dyan yung mga senaryo na dahil sa'yo, hindi ko na purso at hindi ko natapos ang pag-aaral ko. Yun. And by sinisisi sa mga anak. Ganun Dahil yung nanay nga, hindi naman niya pinalano na mabuntis or magkaanak pa or magkapamilya pa. So yun po. Kaya ang tanong po ng isang kapatid ay ano po ito? Yung mga halimbawa, yung mga napagsamantalahan, nabuntis, or di kaya may mga, let's say may mga boyfriend, may mga girlfriend, tapos biglang nabuntis. Hindi naman niya ina-expect na ganun. Ayan, yan po yung ating pag-uusapan. Ano ba ang ng Diyos dyan? Aksidente lang ba na pinanganak siya? O yung tanong po na ano po ba yan? Yan po ba ay aksidente lang na nalikha siya or naipanganak siya ng kanyang magulang? Kaya ang pag-uusapan natin, we are not an accident. Yan ang ating tatalakayin. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kamusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga kapatid po natin sa ibang bansa. Ano po ang balita na po sa inyo? Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuti ang inyong mga ginagawa sa kasalukuyan. At mabuti ang inyong mga kalagayan sa mga oras na ito. And I always pray that you will still receiving the blessing and the gift coming from the Lord and use it for His glory. Yan po yung ating panalangin na naway patuloy natin tinatanggap at natatanggap ang mga regalo ng Diyos at biyaya at pagpapala ng Diyos para gamitin natin para sa Kanyang kapurihan. So ngayon po, pag-uusapan natin po itong topic na ito that we are not an accident. Yan ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Pakishare nyo lamang po ito,
post na lang po mga kapatid kung pwede. Salamat po sa inyo. Paki-post nyo sa wall, paki-share nyo lang po. At pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-heart, mag-like, or kung ano man. At welcome po yan. At doon po sa mga bahagi po ng ating pinag-uusapan, pwede kayong mag-komento po dyan. At pwede nyo pong sabihin din kung saan po kayo nandoon para nang sa ganun is ma-recognize po natin yung mga lugar kung saan po kayo naroroon ngayon. Mga kapatid, salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sige, tayo po muna ay mag-ukol po ng panalangin. Ama naming Diyos na buhay, banal, dakila at makapangyarihan ka sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ginising mo ang bawat isa po sa amin at taglay po minsan pa ang buhay at lakas na gagamitin naman po namin sa buong maghapon. Ikaw po ang aming tinataas, ikaw po ang aming pinupuri at naway pahiramin mo kami ng sapat na karunungan, talino, pag-unawa upang lubos po naming maintindihan ang mga pag-uusapan namin sa umagang ito na siyang patuloy na magbibigay ng dagdag ng paglago ng aming buhay pananampalataya. At nawa ang Espiritu Santo ang pumagitna sa amin upang ang mga salitang aming mapapakinggan, maririnig, ay tumimo sa among mga puso po namin at ito po nawa ay magbigay sa amin ng motivation and encouragement to do good things and to continuously serving you, Father God. We thank you, God, sa oras na ito. At ito po ang aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Meron po bang mga bagay or meron po bang mga tao po na aksidente lamang po na nag-e-exist sa mundong ito? Meron po bang mga kilala kayo na, aksidente lang naman na napunta ko dito sa mundong ito? Siguro marahil meron po kayong naririnig ng mga ganyan. Especially kagaya ng nabanggit natin kanina, baka yung iba po na napagsamantalahan or yung tinatawag na hindi naman inaasahan na magbubuntis pero nabuntis at nanganak. At yung anak na yun, nang lumaki, sinabi niya na hindi naman ako talaga hindi naman talaga plano ng magulang ko na ako yung nandito . At hindi ko naman talaga kumbaga alam kung ano yung nangyari. At dahil nga siguro maraming nagagalit sa kanya ang magulang niya. At dito po papasok yung tanong po ng kapatid na ganun, mga kapatid. Pero sa totoo, based from what the Bible says, we are not an accident. Lahat tayong nag-exist sa mundong ito, pinanganak ka na sabihin natin na hindi yung magulang mo na hindi naman niya pinalano na mabuntis siya, pero pinanganak ka . Ngayon, ang sinasabi dito, hindi ka pa rin aksidente na nandito ka. Hindi aksidente na nandito tayo sa mundong ito. Because, tandaan natin, our birth was not a mistake or an accident. Ang ating kapanganakan ay hindi po mali at walang mali po doon at hindi po aksidente. Hindi po by chance lang na nandito tayo sa mundo. And our life is not a fluke of nature. Or our parents may not have planned us, but God did. Yung mga magulang natin probably hindi nila pinlano na halimbawa sa mga anak o sa mga bata, hindi nila pinlano na may 'di ba, may mga ganoon yung bang halimbawa naghahabol halimbawa ng anak na lalaki, ang anak niya puro babae, naghahabol sila puro babae. Diba? May mga senaryo na babae ulit pero ang gusto talaga namin lalaki, di ba? May mga ganun. Kaya hanggang sa dumami yung anak niya na puro babae. Pero tandaan po natin, may sabi nga natin probably our parents may not have planned us, but God did. Plano ng Diyos 'yun . Plano ng Diyos 'yun. He was not at all surprised by our birth. In fact, He expected it. He expected it. Kasi minsan naka-level lang tayo, sinusukat lang natin kung ano po yung mga nararamdaman natin. Pero sa totoo, sabi nga ng Biblia ikaw man ay unwanted na pinanganak or hindi ka inaasahan na pinanganak or hindi ikaw yung ina-expect na ipanganganak.
pero sa totoo, ang Diyos ang nakakaalam lahat ng mga bagay. Sabi po ng Psalms chapter 27 verse 10, though my father and my mother leave me, yet the Lord will take me back. No, sabi po ng awit, no, kabanata 27, ang talata niya ay Gis, mga kapatid ko. 27 Gis, itong balikan po natin yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Sabi ng talata, maiwan man ako ng aking magulang, may Panginoon pa akong aasahan. So yun po ang mababasa po natin dyan. And long before, we were conceived by our parents. And we were conceived in the mind of God. And He was the first to think of each one of us. Hindi po ang mga magulang natin. Yes, bagaman yung womb, yung sinapupunan ng ating mga nanay, ng ating mga ina, ay ginamit siya ng Diyos para doon mabuo talaga tayo. At para po doon hulmahin tayo at para po tayo ay iluwal dito sa mundong ito at para marahil gamitin tayo ng Diyos. Marahil, of course, may purpose ang Diyos, yung ating pagkakalikha, yung ating pagkakasabi nga, yung kapanganakan natin. Nung panahon na yan, hanggang sa nagkaisip tayo, nagkaedad tayo, namulat tayo sa katotohanan, namulat yung ating isip sa gawain ng sa paligid natin, pero mayroong purpose. Tandaan natin, lahat po ng mga tao, kung bakit tayo po nandito sa mundo, anuman ang paniniwala natin, anuman ang mga belief natin, anuman po ang mga filosofiya natin, lahat tayo ay may purpose. Hindi po tayo basta lang nabuhay po dito na walang layunin ang Diyos. May purpose, may layunin ang Diyos kung bakit tayo nandito. Kaya sabi nga, long before we were conceived by our parents, we were conceived in the mind of God. Nasa isip na tayo ng Diyos, sabi ng Biblia And He was the first to think of each one of us. Diba? Kaya sabi po ng Isaiah chapter 49, verse 15, ito yung mababasa po natin. Isaiah chapter 49, verse 15 and 16. Anong sabi po ng talata? Sabi ng talata, ang sagot ng Diyos, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit sa sandali. Sabi sa 16, Jerusalem, hinding-hindi kita malilimot, pangalan mo'y nakasulat sa aking mga palad. So sinasabi dito, kaya nga yung tanong na, will the woman forget what she gave birth? Or to stop pitying the son of her womb? So kahit na yung mga magulang natin, marahil dun sa kapatid na nagtanong, marahil meron siyang pinaguhugutan dyan. Kahit yung mga magulang natin na tayo po, let's say halimbawa na lang ako, hindi naman inaasahan ng nanay ko na ako yung ipanganak, pero naipanganak ako halimbawa na lang ako na dahil po yung, let's say lang halimbawa, ako, yung nanay ko, hindi niya na natapos yung kanyang pag-aaral dahil nabuntis nga siya ako, yung pinagbubuntis niya. Dahil yun, pag naipanganak ako, syempre, andun po yung, posibleng andun yung pinagsisisihan niya kung bakit nabuntis siya sa akin, or bakit niya ako pinagbuntis, or bakit niya ako pinanganak, dahil hindi niya nga natapos ang kanyang pag-aaral. May mga ganong mga punto, halimbawa lang yan. At marahil may pinaguhugutan itong kapatid natin na ito na yun ang tanong baka meron siyang kakilala na ganun, meron siyang mga kaibigan or siguro man mayroon doon sa church sa kanyang kinabibilangan, may mga ganitong halimbawa o ganitong karanasan. Pero tandaan natin mga kapatid ko, ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya nga yung tanong po dito, will the woman forget what she gave birth? To stop pitying the son of her womb? Pero sabi doon, even if I forget her, I will never forget you. Sabi ng Diyos, of course, particularly sa mga Israelita, pero ginamit lang itong analogy para po ma-gets lang natin po, mga kapatid, na sabi nga kung pabayaan ka ng magulang mo, ang Diyos, nandyan pa rin siya para kupkupin ka, para ingatan ka, para alagaan ka.
So, ang sinasabi lang, bilang mga magulang, bilang mga magulang, sa mga nanay, hindi ba yung anak mo kahit na sabihin mo na siya yung naging dahilan para hindi mo mapurso yung ano mo, wala naman alam yung bata eh. Di ba? Ganun eh. Syempre, pagbubuntunan mo ng galit. May mga ganyang senaryo eh. Don't get merong mga kapatid. May mga ganyang senaryo. Pagbubuntunan mo ng galit, inis, dahil sa kanya, hindi ka naging matagumpay, dahil sa kanya, hindi ka nakapagtapos. Pero along the way, ipinapaintindi din sa atin bilang mga magulang na meron palang plano ang Diyos sa bawat isa. Sa lumang tipan, hindi ba may mga may mga senaryo po na mga bata na naipanganak eh. Halimbawa na lang halimbawa si Isaac. 'Di ba nung si Isaac ay naipanganak, of course, siyempre si Isaac wala naman siyang alam. Ang sabi lang ng Panginoon dito kay Sarah, ikaw magbubuntis ka. Sa susunod na taon magbubuntis ka. Si Sarah, of course, siyempre hindi niya naman na inaasahan 'yun eh. 'Di ba? Sabi niya, matanda na ako eh. Matanda na ako eh. Ako yung manganganak pa ba ako? Maging etong si Abraham, hindi na rin naman niya inaasahan eh. 'Di ba ganun eh? Pero nung po siya, naglihi po siya, totoo yung sinasabi ng Diyos. Siyempre, hindi nila ina-expect yun eh. Naipanganak si Isaac. Hanggang doon, may plano ang Diyos eh. So, ganun din sa atin, sa mga magulang ngayon. Probably, may mga tayo, halimbawa, sa inyo po. Halimbawa, itong anak ko, hindi ko naman pinagplanuhan talaga na mabuntis eh. Siyempre, may karelasyon ka. Let's say, halimbawa, ganun. Kamo na, halimbawa, doon sa kapatid kasi na nagtanong, paano halimbawa, sa napagsamantalahan. Di ba, may ganun. Siyempre, masakit yun. Napagsamantalahan ka. Napagsamantalahan ka. Meron pong ganyan. Meron po kung sa seminaryo. Mga kapatid, na nag-aaral siya bilang pastor, bilang tagapangaral. Pero ito yung patotoo niya. Yung una, galit na galit sa kanya yung nanay niya dahil yung nanay niya pala napagsamantalahan. Ngayon, nung napagsamantalahan siya, yung nanay niya napagsamantalahan at siya po yung ipinagbuntis, ngayon, nagagalit sa kanya. Yung nanay niya na napagsamantalahan, doon lang din eh. Sabi niya, doon lang din daw po doon lang daw po sa barangay nila. Ang tanong namin, nakilala mo ba yung tatay mo na nagsamantala doon sa nanay mo? Ang sabi nung kakilala ko, naging sa seminaryo. Sabi niya, hindi na pinakilala sa akin ng nanay ko. Pero ngayon, nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Naging tagapangaral, by the way. So, ang ibig lang natin sabihin, ang Diyos ang nakakaalam eh. Ikaw man ay lumabas dito sa mundong ito or ikaw po ay lumabas sa sinapupunan ng nanay mo, pangit man ang naging karanasan ng nanay mo, pangit man ang naging karanasan ng magulang natin, na hindi naman niya talaga ikaw intensyon na ipanganak or kung ano man. Pero ang Diyos, at the end of the day, ang Diyos ay meron pong plano sa atin ng Diyos eh. Minsan may mga pangit talaga na nangyari, maging sa mga magulang natin. At then, at the end of the day, hinaayos ng Diyos yan eh, para sa mga bagay na mabuti at ikabubuti ng bawat isa. Kaya yung batang ito, yung lalaking ito, una nagagalit sa kanyang nanay na wala ganyan. Pero sa kinalaunan, minahal din siya ng kanyang nanay. Minahal siya ng nanay niya, na-convert sa church, siya na-convert din, and eto nga, nag-aral po sa Bible school. Yun ang karanasan niya eh. Gugustuhin niya. Of course, siyempre, hindi natin gusto yun, at probably, hindi niya rin gusto yun na mangyari sa kanya. Pero nandun eh. Kaya yun mga kapatid eh. Kaya nga ang sagot dito, we are not an accident. Bagaman na-aksidente yung babae, yung napagsamantalahan, pero in the mind of God, we are not an accident. We are conceived in the mind of God. Kasi meron siyang plano, meron siyang aayusin eh sa atin. Kaya ito si Sarah, hindi naman niya inaasahan na magkakaanak pa siya. Bagaman hindi naman siya pinagsamantalahan or inabuso or kung ano man, pero ginamit ng Diyos yung sinapupunan niya para mailuwal si Isaac eh. Ganun din, yung mga sinapupunan ng ating mga magulang, ng nanay natin, ginagamit ito ng Diyos para doon tayo hulmahin at doon tayo mabuo. At kapag tayo po'y nailabas, nailuwal, meron pong unti-unti pinapakita sa atin ng Diyos yung kanyang plano.
na mabuti para sa atin. Bagaman may sabihin po nating mali, kung bakit ikaw po naisilang dito dahil nga yung nanay mo na sabihin natin na napagsamantalaan. Pero isipin lagi din natin, mga kapatid, habang nagkakaisip tayo, merong isipin na lang natin na may plano ang Diyos sa buhay ko. Kaya ito, yung kakilala ko. Nag-aral sa Bible School, naging tagapangharal. Sabi niya, ako talaga ganito ito, hindi ko talaga alam. Pero dahil ako ay na-convert, ako ay kilala sa Panginoon, ito ngayon, nag-aral ako ng salita ng Diyos. Sabi namin, tanong namin nun natanggap mo na ba? Sabi ko, tanggap. Sabi niya, tanggap ko. Wala naman akong choice No, sabi niya, I have no choice but to accept it. But to accept what had happened to me. Sabi niya, kung ano man yung nangyari sa akin, kailangan kong tanggapin yun. Yung nanay ko, sabi niya, hindi naman din kalakas kasalanan ng nanay ko. Pero, inayos kami ng Diyos. Sabi niya, inayos kami ng Diyos. Yung nanay ko, mahal na mahal ako ng nanay ko. Nung mami ko, mahal na mahal ako. Ngayon, sabi niya, ito, nag-aral ako ng salita ng Diyos. Yun po mga kapatid, we are not an accident. It depends doon kung paano lang natin tatanggapin at iisipin lagi natin kung bakit tayo nandito sa mundo dahil meron layunin ang Diyos para sa atin. At merong ipagagawa. Marahil, yun siya, sigurado yan. Meron ipagagawa ang Diyos sa atin. That's why, mga kapatid, behold, in the palms of my hands, I have you sculpted before me always your walls. No, it is sabi niya, it is not by fate or chance or luck or coincidence that we are breathing right now. We are alive because God wanted to create us. No, hindi po aksidente. Hindi po yung ito yung kapalaran ko Hindi, chance lang na nandito ako No, hindi. Or coincidence No, na nandito tayo. We are alive because God wants us, because God wanted to create us. Gusto ng Diyos yun May mga bagay lang na sabayin po natin na naging mali doon sa nangyari sa nanay natin, sa mga mama natin, mami natin, o kung ano man. Pero sa totoo, sa huli, inaayos ng Diyos yan Ang Diyos pa rin ang gumagawa ng kaparaanan. And God will fulfill His purpose in me. Sabi po ng Psalms 138. And God will fulfill His purpose in me. Your mercy, O Lord, is forever. Do not forsake the work of your hands. Di ba? Sabi po ng awit 138 verse 8. Di ba? Yan po yung sinasabi po ng talata Basahin po natin. Sabi po ng talata, yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, O Diyos, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Magaganap. Siya po ang kikilos Siya po ang gagawa This means, mga kapatid ko, that God has a purpose. You are not coincidence. You are not coincidence. Hindi ka aksidente or hindi po chance lang na nandito ka. No. Nor were you created just in case. Yung bang parang yung bang hindi parang ganito yung hindi mo inaasahan na masalubong mo, biglang sumulpot, gano'n. Hindi, mga kapatid, hindi basta sumulpot ka lang dito. Yun po yung term Hindi po yung, sabi nga hindi, putok lang sa buho yan May mga gano'n Hindi po. At the end of the day, meron po talagang plano ang Diyos sa buhay natin. He determined the natural talents we would possess and the unique personalities. Alam nyo, ito pong kakilala ko po na naging tagapangaral. Ang ganda po ng boses Kumakanta po siya. Marami pong na-inspire sa kanya. Yung kanyang patotoo, ang dami na-inspire. Tapos yung talento, may talent siya kumakanta ang galing. Mahusay po siya. So purihin ang Panginoon. Pero sa totoo, pag nakilala mo yung background ng buhay niya, kung bakit ganyan, sinabi sa kanya, ng magulang niya, ito ang buhay mo, ito. Siyempre, andun yung hindi niya kilala yung tatay niya, hindi na pinakilala sa kanya. Hanggang ngayon, hindi na pinakilala sa kanya. Pero ginagamit siya ng Diyos. Kaya yung tanong po ng kapatid, marahil may hugot po yan. Marahil po meron siyang kakilala na ganyan. Pero tandaan natin, yun po yung sabihin nyo. Kaya parating nyo doon sa kakilala nyo po, itong batang ito, marahil, ang hindi mo gusto na sabihin natin na ipanganak siya or hindi mo naman talaga ina-expect na magkaroon ka ng anak. Pero, binigay sa'yo ng Diyos yan
Mahalin mo dahil merong plano ang Diyos sa bawat tao na pinapanganak. Merong plano ang Diyos sa bawat sanggol na pinapanganak sa mundo. Yan po ay galing sa Panginoon. Ginamit lang yung sinapupunan natin. Marahil, sabi ko nga, sabi nung pastor na ito na taga-pangaral, sabi niya, alam ko, ginamit lang ng Diyos yung sinapupunan ng nanay ko para mabuo ako. Bagaman, masakit para sa kanya yon, hindi ko naman alam yun. Sabi niya, hindi ko alam siyempre. Pero ginamit ng Diyos yung sinapupunan ng nanay ko, yung tiyan ng nanay ko para buuin ako. At ngayon, ito ako ngayon. Naglilingkod ako sa Diyos. At yung talento na meron ako, ginagamit ko para sa Diyos. So yun mga kapatid. Kaya tayo po, hindi tayo aksidente. Sabi nga mga kapatid, you are not a coincidence, nor were you created just in case. He determined the natural talents we would possess and the unique personalities. Anong sabi po ng Psalms 139, verse 15? Ito mga kapatid, chapter 139, verse 15 and 16. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So doon pa lang sa sinapupunan, alam na ng Diyos. Alam na ng Panginoon. Kilala ka na ng Diyos. Kaya yung maliwanag ako'y nakita na. Hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Alam ng Diyos, my body was not hidden from you, well, that I was formed in secret, and interwoven in the depths of the earth, my embryo saw your eyes, and in your book were written all those things that were later formed without missing one of them. Alam ng Diyos. Kaya wala tayong pwedeng ilihim sa Panginoon. Dahil kahit nandun pa lang po tayo sa bahay bata ng ating ina, doon pa lang po sa sinapupunan, meron pong bahagi ang Diyos sa pagkakabuo natin sa loob po ng ating sa loob ng sinapupunan ng ating ama, ng ating ina. And how great see His love in these words to know that He created us. Doon po sa Isaiah chapter 42 verse 2 o chapter 44 verse 2, thus says the Lord your Maker, and He who formed you from the womb, who will help you. Fear not, my servant Jacob, and you, Jeshurun, whom I have chosen. Many children are not planned by their parents. Ayun yung sabi natin kanina. Many children are not planned by their parents, but are planned by God. Hindi plano ng mga magulang, pero plano pala ng Diyos. Bagaman masakit, hindi maganda, hindi kumbaga pangit na isipin, pero may plano pala ang Diyos. Wala tayong magagawa doon. May mga pinanganak po na talagang pinagplanuhan ng magulang, ipinanganak. Meron pong mga pinanganak po na ang mga magulang niya talagang nagsikap, nagplano, pinagandaan, nagpakasal and all. Meron naman po na mga anak po na pinanganak siya, yung kanyang mga magulang, hindi maganda yung relasyon, hindi maganda yung pagkapanganak sa kanya. Meron naman po diyan na, 'di ba? Meron tayong mga nababalitaan na tinapon lang sa 'di ba? May ganun don't get merong mga kapatid meron pong ganyan. Meron pong pinanganak yung mga tinapon lang po sa diyan po sa estero, tinapon sa tabi ng kalsada, 'di ba? Makikita natin, nakalagay sa karton. Yung mga yun Ngayon, ang tanong, ito pa'y gusto ng bata o ng hindi. Ang gumawa nun, yung mga magulang. Ngayon, ang tanong, bakit ginawa ng magulang yun? Probably, hindi nga po niya pinagplanuhan Probably, andun yung takot niya. O baka pag nalaman ng kanyang mga magulang na nabuntis siya, baka patayin siya or kung ano man. Hindi natin alam. But definitely, yung bata na kung halimbawa, nandun let's say, halimbawa lang, nakalagay sa karton, or kung ano man. Kasi marami tayong nababalitaan na ganyan
No, marami tayong nabibilitan, yung mga pinaampon, nagkaanak po halimbawa yung magulang niya, let's say halimbawa maraming anak, tapos yung mga bata pinapaampon. Itong mga batang ito, hindi naman nila hindi nila gusto 'yan at wala silang malay po diyan. At nalalaman lang nila kapag nagkalamalay sila, at ganun pala yung ginawa sa akin. Ganun pala, pinamigay pala kami. Ganun pala, ako pala ay napulot ng let's say, halimbawa, yung kinalakihan niyang magulang, napulot lang pala ako dyan sa estero, napulot lang pala ako sa tabing daan. Or meron nga po mga kapatid nandun po sa paglabas ng nanay niya o ng magulang niya, doon sa pinto nila, nakita daw siya diyan na nakalagay diyan sa isang karton na nasa pinto na may umiiyak na sanggol. Yan ang kwento sa kanya. Tapos yung pagkakakilanlan, wala. Hindi alam ng nanay, hindi alam ng magulang na nagpalaki sa kanya kung kanino siya, kung sino ang nanay talaga niya. Wala. Pero itong mga to, naging mananampalataya. Nangangaral lang salita ng Diyos. May mga ganon, mga kapatid. Naging matagumpay ang kanilang mga buhay. Bagaman pangit na karanasan sa kanya at hindi maganda, pero tinutuwid at inaayos talaga ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. God never does anything accidentally and He never makes mistakes. Kaya He has a reason for everything He has created. Sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga nilikha niya, mayroon po siyang layunin. He has a reason for everything He has created. Every plant and every animal was planted by God. Was planted by God. And each person was designed with a purpose in mind. Because God's motive in creating him was His love. Yung po yung purpose nito, just to express His love. Bagaman, ito po yun lagi pong may pasubali Meron pong kambyo. Bagaman, may mga pangit na karanasan tayo. Nag-exist tayo sa mundong ito na tayo po hindi pinagplanuhan talaga ng mga magulang natin na ipanganak. Pero plano ng Diyos na ikaw ay maipanganak at mabuhay sa mundong ito kasi gagamitin tayo ng Diyos para sa kanyang kapurihan. In Ephesians chapter 1, verse 4 hanggang verse 6, as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, having predestined us to adoption in His children through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, with which He made us accepted in the Beloved. So may plano, pinili tayo ng Diyos para sa kanyang layunin. May pinili tayo, nilikha tayo, pinanganak tayo, nag-exist tayo. Meron pong layunin ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga, in other words, long before He laid the foundation of the earth, He had us in mind. Nasa isip niya na tayo, nakakonceive niya na tayo sa isip ng Panginoon. And He had decided that we would be the focus of His love. Tayo po yung recipient ng pag-ibig ng Diyos. It depends na lang kung papaano natin ito ma-appreciate. Bagaman, merong ang iba po dyan na talagang nagre-rebelde. Di ba? May mga tao po na nagre-rebelde. Bakit ka mo? Dahil hindi daw siya minahal ng kanyang ina. Hindi daw siya minahal ng kanyang magulang. Meron dyan na dahil hindi naman niya totoong magulang ang kanyang mga kinamulatan na magulang. Nagre-rebelde. Kumbaga, meron pang sinasabi na hindi ako kumpleto dahil hindi ko kilala yung tatay ko or hindi ko kilala yung nanay ko or hindi ko kilala ang mga magulang ko, yung mga tunay kong magulang. Di ba nga sinasabi, I feel incomplete, di ba? Yun nararamdaman ko na hindi ako sa pagkatao ko, hindi ako kumpleto, hindi ko kilala yung tunay kong magulang. Di ba? Ganun Tandaan natin, sabi nga ng Biblia sabi ng awit bagaman iwang ka man, talikuran ka man ng iyong ina, talikuran ka man ng iyong magulang, meron tayong Diyos na siyang kukup-kup sa atin, na siyang tunay na magulang natin sa langit, na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa, magpapalakas sa atin, nagagamit sa atin para sa kanyang kapurihan. Ganun laging isipin natin. Kaya tayo, minsan may mga tao na mabalitaan natin na ito, nagrebelde sa ganito, nagpakasama sa ganito. Pag tinanong mo, kasi mayroon siyang hinahanap na hindi niya makita-kita. At yun ang dapat na magpapakompleto sa kanya.
Walang iba kundi yung mga magulang niya. May ganyang senaryo, mga kapatid. May ganyang mga nangyayari. Pero doon sa mga tao na naganon, isipin niyo po na kung iniwan man kayo ng tunay niyong magulang, tunay niyong ina, pero hindi po kayo iiwan ng Diyos. Ang Diyos po ang siyang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya nga maliwanag po, in other words, long before He laid the foundation of the earth, He had us in mind and He had decided that we would be the focus of His love. Gusto iparamdam ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan nung tayo po'y isilang sa mundong ito. Bagaman may mga bagay po na talagang hindi talaga natin gusto at pangit na karanasan para sa atin. Pero again, isipin na lang natin na that all things work together for good. Because God designed the environment of this planet so that we could live in it. We are the focus of His love and the most valuable of all His creation. Anong sabi po ng Biblia? God decided to give us life through the word of truth so that we would be the most important of all that He has done. That's how much God loves and value us or values you, mga kapatid. Sabi po ng Santiago 1:18, He of His will caused us to be born by the word of truth so that we might be the first fruits of His creatures. Kaya sa mga kapatid or sa mga tao po, kaya sabi ko nga, i-share nyo po ito. Baka meron po kayong kakilala na ganyan po ang kanyang saloobin, yung kanyang karanasan. Hindi ka po aksidente na nandito ka sa mundong ito. Bagaman may mga ganon na nalaman mo na ikaw pala ay ganito, ikaw pala ay ampun, di ba? May mga ganon pinaampun ka, na ikaw pala ay ganito, ikaw pala ay ikaw yung bunga ng pagkakamali ng magulang mo. Hindi ka aksidente, hindi pa rin aksidente kung bakit nandito ka. Inaayos ng Diyos ang lahat ng mga bagay sang-ayon sa kanyang kalooban at sang-ayon sa kanyang layunin, mga kapatid. Why did God do all this? Why did He go to the trouble of going through all the trouble of creating a universe for us? Bakit ganito? Bakit nangyayari po ito? Because He is a love of God. Because He is a God of love. Because He is a God of love. Siya po ay Diyos ng pag-ibig. This kind of love is hard to fathom. Itong uri ng pag-ibig na ito, mahirap marahil para po sa atin na maintindihan, na maunawaan, or mahirap para sa atin na arukin itong uri ng pag-ibig na ito. Kasi ito pong pag-ibig na ito, ito po'y pag-ibig po na agape love yan Love of God. Unconditional love. No matter who you are, no matter experience that you have experienced, or kung ano man, but God, still loves us so much. Mahal tayo ng Panginoon. Ano man ang karanasan mo, gagawin ng Diyos ang mga bagay na mabuti para sa atin. Kaya nga, this kind of love is hard to fathom, but it is fundamentally trustworthy. Maaasahan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang humuhulma, nag-aayos, at nagbubuo ng ating katauhan. Nagbubuo ng ating pagkatao. And you were created as a special object of God's love. Pag-ibig ng Diyos, bagaman may pangit talaga, nandun yun Hindi mo mawala yun, lalo tigit. Kung alam mo, ikaw yung anak na ganito ang karanasan mo, pinamigay ka, pinaampon ka, or ikaw yung napulot lang, or ganito. Pero still, sa matter of kung paano natin talaga ma-recognize ang Diyos sa buhay natin. Bagaman mayroon kang ganung pangit na karanasan, mayroon kang ganoon na madilim na talagang pinagdaanan, pero isipin mo lagi kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ganon ang buhay. Tanggapin natin. Yun po tanggapin at isipin ang Diyos at ang Panginoon ang siyang kikilos sa atin. Dadalhin niya tayo sa dapat na lugar kung saan tayo po ay magiging maayos, magiging mabuti. Hindi dapat tayo nagtatanim ng sama ng loob or galit or kung ano man. Isipin mo lagi kung bakit ako nandito sa mundo kasi merong purpose ang Diyos sa buhay ko. Ganun lang, mga kapatid ko. Dahil ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. God created you to love you. Nilikha ka ng Diyos para mahalin ka. This is a truth on which we can build our lives.
Kaya dahil in this word, we can see that God is love. Kaya sabi po doon, di ba, sa 1 John chapter 4, verse 8 and 9, it does not say that God has love. He is love. Siya yung pag-ibig. Love is the essence of God's character. Character ng Diyos ang pag-ibig. Isa na po yan. Hindi po basta inibig ka niya, kundi siya po ang pag-ibig mismo. Hindi po minamahal ka niya, kundi siya po talaga ang pagmamahal. Yan po mga kapatid, because again, love is the essence of God's character. He who does not love has not known God, because God is love. Diba? Sabi po dyan, and there is a God who created you for a reason. And you in your life has a deep meaning, and we discover that meaning and purpose only when we make God the represent or the reference point of our lives. Isipin mo lagi yun. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ako nandito sa mundo. Wag na nating isipin po na kung bakit ako nandito sa mundo hindi naman ako ina-expect Ako bunga lang ng ganito, bunga ng kasalanan, bunga ng ganyan, bunga ng ganun. Kahit niyo po, marami pong mga tao po, halimbawa, mga babae, let's say, halimbawa, dahil hindi naman niya inaasahan, kasalanan yun. Yung bang inaano niya, yung hinuhulog ang bata. Yung mga kapatid ko, hindi po pwede at kasalanan po yun sa harapan ng Panginoon. So yun po mga kapatid. Kaya bilang mga tao, bilang mga mananampalataya, to discover our purpose in life, we have to turn to the Word of God, not the wisdom of the world. We have to turn to the Word of God, not the wisdom of the world. Because we have to build our lives on timeless truths, not pop psychology or information that will or won't motivate you to succeed. Isipin lagi natin, merong purpose ang Panginoon kung bakit nandito tayo sa mundo. Kung may mga nagawa tayo mga bagay po na hindi maganda, ihingi natin ng tawad. Ganun naman mga kapatid, ihingi natin ng tawad. Because it is in Christ that we discover who we are and what we live for. What we live for. Ang Diyos ang gawin nating salamin para makita natin ang ating sarili. Lord, ano ba yung buhay ko? Gawin natin salamin ng Panginoon, ng kanyang salita. Lord, bakit ba ako nandito sa mundong ito? Bagaman meron tayong madilim na karanasan, bagaman meron po tayong mga pangit na karanasan, still, ang Diyos po ang umaayos at nagpapaganda nito. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapaganda at naguhubog sa ating pagkatao na maging maayos po tayo sa kanyang paningin. Lahat tayo may mga pangit na karanasan nandito sa mundong ito. Pero still, isipin lagi natin na ang nagpapaganda ng karanasan at buhay natin sa mga hinaharap, walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. God loves us so much. God loves you so much. So always think that God is always there to mold you according to what God wants you to do or wants you to have. Gusto ng Diyos na maging maayos, maging mabuti tayo. Bagaman mayroon po tayo mga pangit na naranasan o karanasan, pero gusto ng Diyos na maging maayos ang ating kinabukasan. Kaya mga kapatid, it is Christ that we discover who we are and what we live for. Long before we heard of Christ for the first time and began to have hope, and He had His eyes on us, and that is why He gave His life for those who were to know Him. For the joy set before speaks His words. Yan po yung mababasa po natin sa Ephesians chapter 1, verse 11 and verse 12. We are not an accident. We are not an accident. Sa kapatid na nagtanong, hindi po tayo aksidente na nandito tayo sa mundo. May mga pangit marahil na nangyari sa atin. Isipin mo lagi, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. May mga pangit man na nangyari sa atin, and along the way, hindi na po mahalaga kung ano pa yung mga pangit na yun. Ang mahalaga, isipin natin kung ano pa yung mga magagandang mga bagay na gagawin sa atin ng Diyos at doon tayo mag-focus. Huwag na tayo mag-focus doon sa mga madilim na karanasan. Gamitin na lang natin to bilang inspirasyon. Gamitin na lang natin po ito bilang encouragement sa iba.
so that other people will encourage or may encourage about our experience or about our past. At ang pinaka main point dito, ang pinaka major point na talagang dapat nating maintindihan is about our future. It's about our present times. Mahalaga yung ngayon. Gamitin lang natin na motivation yun, yung mga pangit na nangyari sa buhay natin in the past, para tayo po'y magpatuloy sa ating buhay sa hinaharap at maglingkod sa ating Panginoon. We are not an accident kung bakit nandito po tayo sa ibabaw ng mundong ito. Patuloy na appreciate natin ang pag-ibig ng Diyos, and because of God's love, mamotivate nawa tayo na maglingkod ng patuloy sa Kanya na may pag-ibig. Magandang umaga mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon at patuloy na maglingkod tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin na maraming Diyos. Salamat po sa mga kapatid na kasama po namin ngayon. Ikaw po ang mag-bless sa bawat isa. Ikaw po ang aming tinataas. Ikaw po ang aming pinupuri. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na ma-recognize namin ang iyong presensya sa buhay namin at patuloy na maramdaman namin lagi ang pag-ibig mo sa amin. We are not an accident, Panginoon, kung bakit kami nandito sa mundo. Bagaman may mga pangit na karanasan po ang iba sa amin, Lord, pero Lord, along the way, Lord, binibigyan mo kami ng pangunawa, talino at kaisipan para ma-realize po namin na ikaw po'y laging nariyan. Naiwanan man kami ng mga magulang namin, hindi man namin makilala ang mga tunay naming magulang, pero pinakilala mo, Panginoon, ang iyong sarili, na ikaw po, Panginoon, ay laging nariyan. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Thank you, God. Ikaw po ang aming tinataas. Salamat, O Diyos, napakabuti mo sa amin. Gamitin mo kami, Panginoon, ang mga patotoo namin. Gamitin mong inspirasyon sa iba para ma-inspire ang iba, ma-motivate ang iba, ma-encourage ang iba, at patuloy na magmahal ang iba. Mahalin ka namin dahil ikaw po ang siyang dahilan kung bakit nandito po kami sa mundo. We are not an accident. Hindi po kami aksidente, hindi po kami napisalang or kung ano man na walang dahilan, because we believe that all things work together for good. And also, Panginoon, everything happens for a reason. May dahilan ang lahat ng mga bagay. That's why, Lord, we will serve you, Father God. We will serve you sa habang kami nasa mundong ito, at ikaw po ang aming kikilalanin bilang Diyos na nagmamahal sa amin, na hindi po nagmamaliw, na hindi po nangiiwan. Salamat, O Diyos, tinataas ka po namin. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po kayo mga kapatid. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon.